2,000 pesos sa iyong first loan? Bagong online lending app ba ang hanap mo? Gaano nga ba ka-legit itong si Pera Pilot? Hi everyone and welcome back to my vlog, and for today's video guys ay meron na naman tayong re-reviewin na online lending app, at ito ay walang iba kundi yung Pera Pilot. So bagong-bago lang to, user-friendly ito, pwede nyo itong ma-download mapa iOS or Android user man kayo. In this video nga ay titignan natin kung legit nga ba ito. So how to apply for a loan. I-register nyo lang ang inyong mobile phone number at mag-message sila ng one-time passcode na ito-type nyo lang dyan sa app. Click next, then click start. Meron kayong makikita dyan na maximum amount daw ay 70,000. Syempre, as a first-time user sa loan, hindi sila magpapaloan agad ng ganyan kalaki. Sa lahat naman yan ng mga online lending app na nagsisilabasan. At meron daw siyang loan term na 120 days. Parang pumapatak to sa 30, 60, 90, 120. So, 4 months to repay. At meron siyang at meron siyang 0.06 interest rate per day. Kailangan mo i-provide itong apat na ito. Yung ID, personal information, work, and yung contact. So, di ka makaka-loan sa kanila kung hindi mo yan i-allow lahat. Nakita nyo na may 70,000 dun sa maximum amount and 120 days to repay. Ngayon naman, lumabas is maximum amount is 7,000 and kailangan mo siyang bayaran sa loob ng 7 days at 0.05 interest rate. Pindot mo nga nung apply, pipicturean mo lang yung ID mo. And automatic na nga ma-fill in yung details ng ID mo. Yung pangalan, yung ID number. Next is yung facial recognition. Siyempre, no, kung mag-picture tayo, huwag natin hayaang may face mask and sunglasses. Siyempre, hindi nila i-accept yung mga ganon. Dito naman tayo sa personal information. Sa education, primary, secondary, graduate, postgrad, PhD, marital status, meron lamang silang tatlong options: single, married, and divorced. Gender, male and female. Loan purpose, kung ano ba, para saan ba gagamitin yung loan, sa business, medical, travel, education, emergency. Depende yan kung saan mo nga ba talaga gagamitin yung nilalend mo. Address, so saan ka nga ba nakatira? Province, city, number of child. Kung wala naman, just put 0. Sa work information, name ng company, address ng company, contact number ng company, profession. Ikaw ba ay doktor, police, staff, depende yan kung anong trabaho mo. Income, ikaw lang din makakasagot niyan. Job type, full-time ka ba or ikaw ba ay part-time? Salary type, monthly ka ba pinapasahod, weekly, twice a month. Contact references, magpo-provide ka ng 5, ganun kadami. Sa iba kasing online lending app na na-try ko, isa lang, ganun, or 2 lang. But this time, 5. Dito, pa-provide mo lang kung ano yung relationship mo sa kanya, kung kaibigan mo ba, katrabaho mo, pamilya mo, magulang mo. And yung kanyang contact number. Sa disbursement naman, na makikita nyo na meron namang e-wallet or bank details. Pero sa akin kasi hindi ako nagpo-provide ng mga bank details. Okay na ako sa e-wallet, wag lang yung bangko. So may iba namang pagpipilian dyan. Pili na lang kayo, pero usually, di ba, GCash naman yung available natin. And ita-type mo lang ng 2 beses yung account mo para sigurado. Click apply. Makikita nyo nga na 2,000 lang yung kanyang pinapahiram. 7 days, kailangan mo na siyang mabayaran. Ganon lang po ka-ikli, kaya siguraduhin nyo, mabayaran nyo siya sa loob ng 7 days. At ito pa, sa summary ng kanyang loan, guys, okay na yung 2,000, di ba? Tapos 7 days. Pero medyo lumala lang siya dito. Kasi nga, 1,200 pesos na lang yung makukuha mo. Parang, kailangan mo ng pera, maghihiram ka. Tapos, mas lalo ka palang malulubog. Remind ko lang kayo na lagi niyong pag-iisipan or kailangan niyo muna talagang manood ng mga reviews bago kayo maghiram. Kasi tulad niyan, no? Instead na makakatulong sa'yo yung loan app, mas lalo ka niyang ilulubog. Kasi 800 pesos yung nawala ka agad. Meron siyang 667 pesos na processing fee. Meron din siyang 13 pesos na interest rate. At meron din siyang 120 na risk amount. Tapos, kailangan mo siyang bayaran sa maikling panahon. Kaya lagi nyo talagang, yun nga, totoo yung think before you click. Kasi pag in-apply mo na yan, wala. Pwede pa rin sa inyo yan, guys. Kung gusto nyo talagang maghiram, why not? Pero,
hindi kasi natin maiiwasan, di ba, yung mga emergency cases. Pero try nyo na lang maghanap ng iba kasi I will not recommend this app kasi lalo kayong lulubog sa utang. Yun lang guys, kung may gusto pa kayong pa-review, comment down below. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. God bless us all. Goodbye.